Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa pasabog ni Paula Avellino na hindi po ine-expect ng lahat mga kakimpaw. Kaya naman, mainit na naman tong pinag-uusapan sa social media ngayon. So ano nga ba tong pasabog na yan ni Paula Avellino? Pero bago tayo magsimula guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng comment mga kakimpaw ng atin pong mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pag-support at pagtutok sa atin pong mga balita. So ito po ay tungkol sa mga previous updates natin. So narito nga ang first commentary natin, shoutout po, Ma'am Remy Ramos. Sabi niya, I agree. Give them peace so they can concentrate on what they are doing right now. They will let everybody know at the right time and if there is anything to see. So ayan, soon, malalaman din naman po, di ba mga kakimpaw, relasyon nga nila Kim and Paolo. Hindi po kayang itago mga kakimpaw dahil kitang-kita po sa kanilang mga kilos at galaw. So what you see is what you get na lang mga kakipi. Kung may mga hinalaman, pag-pray na lang natin na totoo talaga mga kakimpaw, lalo na kung ito po ay makakabuti para kina Kim and Paula Avellino. So sa ngayon, do not disturb muna mga kakimpaw ang isip nila Kim and Paula Avellino para makapag-concentrate po sila sa kanilang gagawin. Lalo pat ang dami na gagawin nila Kim and Paolo. Hindi po maaaring mabibinbin mga kakimpaw. So tulungan lang po mga kakipi. Kung gusto po natin na mapanood ang serye and movie nila Kim and Paula Avellino. Kasi may mga oras po at tamang panahon na matapos po ang lahat ng yan. Samantala, dumako naman po tayo sa next comment natin mga kakimpaw. Mula po ito kay Miss Norma Dayag. Sabi niya, Good day, I'm Gandara. This is the result of the bashing by bashers coupled with their good traits and positive values they inherited to their parents. So to KP, enjoy all these blessings you receive and give thanks to the Lord for all these blessings. God bless KP and all their legit followers, bloggers, families, friends, seniors, and Aki. They are very much compatible with each other both on the traits that they had. Yes, mga ka-KP. Ganyan po sina Kim and Paolo kasi ganyan din po sila pinalaki, mga kakimpaw. Lahat ng mga natatanggap nilang blessings ngayon ay dulot po yan ng kanilang mga good deeds sa kapwa. Good traits, positive values, na minana nila sa kanilang mga magulang, di ba mga ka-KP? And tumayong guardian nila. Nagmula talaga kasi sa mabuting pamilya din si Kim and Paula Avellino mga kakimpaw. Kaya kitang-kita niyo naman sa kanila na they are really good person. Marunong po silang tumulong sa mga nangangailangan. And ngayon, bisihan sina Kim and Paolo so hindi po nila kaya personally maghatid ng tulong. Pero for sure, pinadaan na po nila yan kung hindi po sa charity, sa ibang tao mga kakimpaw, nag-asikaso na ng pag-atid po ng tulong ni Kim and Paula Avellino. Kasi always naman po silang ganyan. Lalo na ngayon na ang dami pong nagsasuffer sa baha. Di ba mga kakimpaw? Kasi yung iba naghahanap po ng kilos at aksyon nila Kim and Paolo. Busy pa po sila ngayon, pero naniniwala ako na kumikilos po sila ng tahimik mga kakimpaw. Lalo na si Paolo. Sobrang tahimik po niyan mga kakipi. Halos hindi mo nga alam ang ginagawa niyan mga kakimpaw sa likod ng camera kung wala pa silang project na may magbubuking na kanilang ginagawa. Wala tayong balita. Anyway, dumako naman tayo dito sa post ni Chinita Princess na random pictures mga kakimpaw na pinagsama-sama niya. So, isa na nga dito itong mga libro, mga kakimpaw, na siguro binabasa ni Kimi.
Siguro pampaantok to ni Chinita Princess, no, mga kakimpaw. Ang pagbabasa. Sabi nga dito, makabili nga ng ganitong book. Si Kimi Shu kasi mukhang interesting basahin, lalo na itong Don't Sweat the Small Stuff. Mukhang magiging bookish na din ang Kimpawlandia, like ng parents namin. Hahaha. Hashtag Kimpaw. Kaya nga mga kakipi, meron na din akong nababasa, kaya nasan daw makakabili ng ganitong libro, mga kakimpaw. Gusto rin daw nilang basahin. Nako, mamamana pa sa Kimpaw ang hilig po sa pagbabasa. Alam ko nga si Pau yung mahilig magbasa, pati pala si Kimi. Siguro pampantok nila to, no, mga kakimpaw. So ayan, eto po yung nasabing post ni Chinita Princess, mga kakipi. Ayan, andito rin po yung sa Tagaytay, regalo ng Cebu Pacific sa kanya. And then I think date to nilang dalawa ni Paula Avellino. Di tayo sure. And then selfie ni Kimi. And syempre, hindi lang po si Chinita Princess ang may post, mga kakimpaw. Pati po si Paula Avellino hindi rin nagpahuli at ibinida nga po niya itong overnight oat, mga kakimpaw, na mukhang galing pa nga po kay Chinita Princess. Kasi si Kim naman po ang mahilig gumawa niyan. At saka may paper bag pa, mga kakimpaw. Oh. Halatang pinagbaon ni Kimi siya, mga kakimpaw. So, grabe din talaga si Pau. Pasimple lang po mag-post yan, pero pasabog, mga kakipi. Kung hindi ka matalino, hindi mo mako-connect at hindi mo may isip na may connection yan kay Chinita Princess, no, mga kakimpaw. Pero mukhang lagi-lagi po siyang dinadalhan ni Kimi ng overnight oat, mga kakimpaw. So, yan siguro yung love language ni Kimi, no? Sabi nga ni Kiam, kapag siya na daw yung nagluto, kapag siya na yung mismo ang nag-prepare nung baon na bibigay niya kay Paula Avellino. Ayan, charan! O, diba? Talagang siya na po ang gumawa niyan. Alam na natin ang ibig sabihin. Sabi nga po dito, he never failed to appreciate lahat ng hinahanda ng isa para sa kanya. From overnight oats, mga ulam na niluluto para sa kanya na mas gusto niya kainin. Lagi may paraan para ma-flex niya yan. Disclaimer. Sino din makakalimot sa adobong pusit sa birthday yan? Ha ha ha, char, not char. Ako, ang dami talagang paraan ni Paula Avellino para i-flex lahat ng mga bagay na may konektado kay Kimi. Kahit nga po cellphone lang biruin niyo yung pinost niya, yung nakalapag na po ni Kimi, para lamang ipabatid po sa lahat na magkasama silang dalawa ni Kim Chu. So, lagi po talaga na-appreciate ni Pau lahat ng mga hinahanda sa kanya ni Kimi. Masarap din siguro kasi talaga magluto si Kim. Kaya talagang humaling na humaling ang isang Paula Avellino sa kanya. Huy, grabihan naman nga sa humaling na humaling. Pero totoo, di ba? In love na in love ang ating papi. Paano kasi napakalaga ng kanyang wifey? Di ba, yan naman ang gusto ni Paula Avellino at kanyang hinahanap-hanap sa isang babae, mga kakimpaw, yung maalaga raw. O ayan na, mga kakipi, talagang binigay na ni Lord sa kanya ang hinahanap-hanap niya. Tapos si Kim naman may hinahanap-hanap pa rin na Pau. Ay, grabihan! Sabi nga dito, kwentong overnight oats, mukhang naging fave niya talaga ito. PJ, lagi niya kwento sa akin gumagawa ng ano ngayon, overnight oats. It's really the effort that counts. He really appreciates her. Malaga nga kasi yan. Kaya naman pala, lalong nagiging fresh ang isang Paula Avellino habang tumatanda ay alagang-alaga kasi ng isang Chinita Princesa, mga kakimpaw. Uy, kaya yan na po ang pruweba na iniintay po ng lahat. Ang pagsasapubliko ng kanilang relasyon na iniintay po ng lahat, mga kakimpaw. Ayan na. Ang mga hindi po maniniwala na lamang dito ay yung mga pilit na nagbibingi-bingihan
at nagmamaang-maangan mga kakimpaw. Halatado naman na talaga sina Kim and Paula Avellino. So, ayun lang po muna guys ang ating update this afternoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita kas po muli sa mga susunod pa natin chika. Maraming salamat at ingat po palagi.